Hello, good day sa ating lahat. Ating ide-demonstrate yung pag-flash at some walkthrough sa ating Universal Vending Machine firmware. So, for example, ito yung gagamitin natin. So, pwede ito or pwede ring ganitong klase. Step kit. So, 38 pins o yung 30 pins. So, wala akong 30 pins na picture. So, tingnan na lang natin siya sa ating documentation website. So, napakadali lang po. Ang ating gagawin ay buksan ang ating website. So, ang ating website is ito, xmachines.com. So, yan ang ating initial step. Buksan natin ating website. So, kahit di natin basahin, diretso tayo sa documentation. Click and click si documentation. So, ayan yung kanyang overview. May X-timer and X-sales. So, marami tayong pwedeng gawin using itong firmware na to. So, ang requirement is yung nakita natin kanina, SP32. So, ano pa? Pag makita natin sa boards, ayan yung mga boards na compatible. So, pwedeng yung raw. So, ano pang mga kailangan? Nandito po. Pwede tayong mamili kung anong klaseng LCD yung gagamitin. So, in case gusto ko yung character LCD 20x4 or 16x2 or yung AIP or TM1650 or DM43B04 or yung HT16K 33. So, pwede natin i-click yan. Yan. Saan nga ba yung HT16? Ayan po. Ito yung DM. Ito yung 16. So, at least isa lang po sa mga LCD. So, select lang po natin at least isa. So, isa sa LCD, anong gagamitin? Isa sa MP3 modules. And, ito po ang pinaka-advanced feature niya is pwede nating pagsamahin lahat itong expander na ito. So, pwedeng isa or pwedeng maraming expander. So, any type of expander. So, ano nga ba yung itsura nitong mga expander na to? Ayan po. Ang kanyang image. Then, sa diagrams, pipili din tayo ng kung um, ano yung gagamitin natin. Like, for example, kailangan ko ng helmet vendo. So, hindi ko na kailangan ng napakaraming pins. So, dito tayo sa basic lang na expander. Ayun. So, relay yung gamit niya. So, gusto ko rin ng SSR. Ito is ginamit yung internal pins. Ito is my expander. So, ito yung SSR. So, try nating click kung mapupunta tayo sa SSR. Ayun, pinunta tayo sa SSR. So, pwede kong gayahin yan. Pwede kong tanggalin yung voice or kung gusto ko may AI assistance or just voice assistance. Pwede ko ikabit or hindi. Or for example naman, gusto ko ng digit display kasi ayaw ko nang nag-garbage yung LCD ko. Ito na yung gagamitin ko. So, marami tayong pagpipilian na sa ating modules lang yan. So, unfortunately, wala tayong links. So, pwede nating i-google search by image na lang kung saan tayo makakabili nito. So, napaka-basic na po ito. Gamit po ito sa itong ESP32 na ito. Gamit na gamit sa mga piso Wi-Fi like Wi-Fi. And, ayan, common na lang din ang mga coin slot. Bill acceptor, pwede rin po. Meron siyang pin na specific. Okay, wala tayong pin out pin mapping. So, siguro sa next video,
i-update natin siya na may pin diagram na for bill acceptor. And now, papunta na tayo sa installation. So, ganito yung napakadali lang niya. So, kung never pa kayo nakapag-flash ng ESP32, I'm sure kailangan nyo itong drivers na ito. So, depending on your chip, pwede nyong install na lang itong mga drivers. Both pareho. Click natin. So, any naman i-click. Punta tayo sa drivers. Download, pwede natin i-download itong buo. And pupunta tayo sa folder ng drivers. CH340, install lang yan. So, ganun din sa CP210X. Ito naman siya. So, kung 64-bit or 32-bit yung inyong system, pili lang kayo dyan. So, dito tayo 64-bit. I think, lahat naman ng laptop or computer ngayon is puro 64-bit na. So, natin click yan. Kung mag-run siya, okay. Kung hindi, try itong x86. So, balik na tayo dun sa installation. So, yun pa ang kanyang prerequisite bago natin i-install ang ating gagamitin ang ating flasher. Kasi kung hindi natin na-install to, hindi mariread ng computer yung kanyang COM port. So, paano natin bubuksan ating COM port? Punta tayo sa ating device manager. Search natin sa Windows. Ayan. So, device manager, tatype lang natin yan sa search COM port. So, pag wala tayong driver, possible na question mark. Pero kung since may driver na tayo, try natin i-connect ang ating SP32, yung nakita natin kanina. Try natin connect. And now, you'll see, meron tayong COM23. So, ready na tayo mag-flash. So, may dalawa tayong way kung paano install ang firmware. So, natin dito sa left, via web, and next is via manual. So, ang kanyang manual, meron tayong flasher bat file. So, pwede nating erase muna or pwede tayong mag-flash direct. Meron din tayong backup. So, ano ba yung backup? If na-flash natin siya at marami tayong configuration sa machine, pwede rin i-backup yung buong configuration ng machine. So, para siyang clone ng kanyang buong system, including lahat ng settings, license, files, data, sales. So, ito mga advantage naman ng manual. And since medyo ang disadvantage naman nitong manual is kailangan nating buksan yung kanyang wala siyang automated connections para sa Wi-Fi. Si ating web is all-in-one na siya. So, hindi na natin kailangan connect manually sa ating Wi-Fi ng ating ESP32 after ng flashing. So, nandun na po lahat. Nandito na lahat. Meron siyang provisioning system. So, auto-provision siya. Punta tayo sa requirements. Basahin natin yung requirements. Okay, yung drivers okay na. And Chrome, much better if Chrome ang gamit natin para iwas sa issues. And then, ayun, may click flash. Pili tayo ng latest. Select natin ang COM port. Hintay nating ma-install. And then, pwede nating i-set up ang Wi-Fi niya directly nang hindi umaalis sa ating web device. So, try natin. Click. Okay. So, select firmware. Paano yung kanyang select firmware? Select natin siya. Ito na yung latest. Si 1.2.1. Click natin. So, lalabas si COM23 kanina. Nakita natin kinonect. Lumabas. After connection. Select natin. Wait until connection and then you will see install yung version na yun. Pwede natin siya if
ever gusto nating makita ang kanyang um, access point o yung kanyang IP, pwede ring iselect itong console, UART console. Since mag-install tayo, ito ang pipiliin natin. So, install lang. Click natin install. Wait natin with few seconds, mga 3 to 5 minutes siyang mag-install. Ayan, nag-i-install na siya. Napaka easy lang niya kasi nakikita natin yung visualization if magfe-fail o hindi. Kasi minsan nagfe-fail ang ating installation, hindi yan naabot ng 100%. So in that case, possible na degraded na yung inyong USB cable, or kung hindi man ma-detect ang inyong ESP32, try nyong i-connect sa ibang port, USB port. May mga ESP32 na naka-USB Type-C na, so mas maganda yon, pero make sure na maganda din yung cable na gagamitin natin. Ayan, 75, papaabot natin ng 100% yan. So, sabihin naman yan kung fail o hindi. So, hindi yan pupunta sa finish. May confetti icon siya. Ayan na, malapit na. So, natin, mag-check ulit yan. Finalization if success ang kanyang flashing. Okay, installation complete. So, next process na tayo. Next. Ngayon, nag-i-scan na siya ng Wi-Fi. Ngayon, ang gagawin natin is i-connect natin siya, yung device, sa Wi-Fi. So, hindi natin kailangan kumonek sa ating manually dito at sa PC. So, same access point kung saan naka-connect, doon natin siya i-connect. So, i-config ko lang ang ating Wi-Fi. Ngayon, nag-scan siya. Kukonect ko siya sa MikroTik. Sa license, pwede na nating i-paste ang kanyang license dito for activation. So, try natin. So, meron tayong login doon mismo sa xmachinesystem.com. Kapag verified ang ating account, makakabili tayo ng license key dito, activation. So, click natin. Copy natin yung license key na nabili natin. And then, paste dito. Connect. So, connect siya sa Wi-Fi. And then, pwede natin siyang i-visit. So, wala na akong ginawa sa computer or laptop ko. Basta naka-connect lang ako sa Wi-Fi, sa internet, sa home network ko. Automatic ko nang mabubrowse yung device. Yes. Basta same yung pinili mo. Saan naka-connect yung laptop mo, dun mo i-point kung saan ko connect ito. Dito, from this configuration. So, pwede natin click yung kanyang domain or visit natin ang device. So, pag visit ko yung device, ayun, nabuksan ko na yung dashboard kaagad ng ating device. So, hindi ko na kailangang alamin yung kanyang IP. So, ayan, binigay niya sa akin yung IP. Same network na kami nung automatic ni kinonect niya ako. So, in case nag-fail yun, may isa pang, I think, meron pa siyang option. Via domain. So, hindi na ma-visit. Try natin sa domain. Okay. So, ayaw niyang magbukas. So, another alternative to actually, pero after na-config na natin siya. So, since wala pa siya sa initial config,
magrereklamo yung device natin. So, pwede natin ulit palitan yung wifi nang hindi na umaalis. Sa web na lang tayo nagko-config lahat. So, if alamin natin yung kanyang IP, try natin dito. And then, i-reset saan niya ang device. So, may console. Meron tayong console. Relay okay. And then, bibigyan tayo ng details sa ating boot up process. Ko-connect siya sa MikroTik. Ayun, unfortunately, hindi siya nakakonect. Ating i-reset. So, hindi pa rin siya nakakonect. Try natin sa kanyang settings. Via access point. So, kanina, nakita niyo yung alternative, hindi siya makakonect sa ating access point, sa ating home network. Try naman natin siya sa kanyang access point. So, ano ba nga ba ang kanyang access point? Pag natin sa console, papakita niya kung saan tayo ko-connect. Ayan. Ayun, SSID. Ngayon, kukunin natin yan. Doon tayo, bubuksan natin sa ating Wi-Fi, yung ating device. Dito tayo ko-connect. Dito na tayo ko-connect. Ngayon, pag na-connect na tayo dyan, ang kanyang default IP para ma-access is 9.168.4.1. Ayan. Ang ating normal administration is admin. Try natin. Ayan. Not activated kasi hindi tayo makakonect sa ating access point. So, wireless settings. Ayan yung kanyang binigyan tayong default. Okay, pwede nating lumipat sa ibang access point. Okay. O dun pa rin tayo sa MikroTik. Wait lang. Natin sa my wireless settings. I think okay na yan. Restart. And dito tayo sa Xtools. Ayun. Na-doble ang Xtool. Connecting. Mag-success. Bibigyan tayong IP. Ayun. Nabigyan na tayo ng IP address. Okay. So, dito na natin bubuksan. Instead yung 192. Ayun. So, everything is set. Ngayon napansin nyo, wala tayong activation message dito sa dashboard kasi activated na tayo. So, if titingnan natin dito, unlock na po lahat yan. Ayan, script. So, ibig sabihin, activated na po yan.
Ganun lang po kadali, napakadali. And then dito na yung lalaruin natin. So for example, napili kong MC expander na gagamitin, 8574. I-select ko yan. Ngayon, pwede ko siyang itatoggle yung mga pins. So, maraming nalilito dito, about dito. Pero napakadali niya. Kung titingnan natin, start at end. So, ano nga ba yung start and end? Si start is kapag nagsimula yung timer. So, the moment na na-trigger yung timer, at 0 time, matitrigger ito. And at the end of timer, matitrigger naman yung itong mga relay na to. So, pag check is on, pag walang check, off. So, napakadali lang sundan. So, after 3 times 1,000 milliseconds. So, paano kung gusto ko ng super fine na timer? Gusto ko ng around less than 1 second. So, ano natin, like for example, 300 milliseconds. So, yan, 100. 300 milliseconds. Mga one-third ng 1 second. Gusto ko ng kalahating segundo. Lalagyan natin, pwede nating 1 and 500. Or 5 times 100. Ayan, kalahating seconds yan. Half seconds. So, ating 1. Yan, 5 seconds. So, ito pala, meron tayong tatlong event. Pulse, boot, and process. So, process is natitrigger yan paulit-ulit every time na nasatisfy natin ang kanyang loader price. So, meron tayong profile, meron tayong loader. If na-hit natin yung price sa loader, mag-i-start si process. So, si boot and pulse is event yan. Si boot, one time, possible na one time lang yan. After mag-boot ng computer natin or mag-change tayo ng loader. So, na one time lang siya. Si pulse is natitrigger lang ito kapag may naghulog ng coin. So, kung titingnan natin, si pulse is ready-made na. So, nag-accept na ito ng itong basic itong profile is nag-accept na ng basic process at coin. Ayan, meron tayong variable template. So, variable template is internal na re-read niya kung ano yung pulse or credit na nabasa ng ating coin acceptor. So, instead na pulse, let's try credit. Yan. Try natin credit yung kanyang nakalagay. So, every time na may naghulog, sineset up ko din ang kanyang mga pin into low. So, by default. So, wala tayong nalilive na pin na naka-high. So, i-low natin lahat. Or, if ever na may naghuhulog, pwede tayong mag-on ng pin o kung ano mang nakakonect dyan, like ilaw o kung ano. So, tayong update. So, pulse and output. Okay. So, sa boot, ayan ang kanyang lalabas. Lalabas ang price. So, template variable ulit yan. So, itong price na to, nakamap siya directly kay loader. Ayan si loader. Nakita natin, price or pulse. Ayan yun. Kung ano yung lagay natin dito, yun din ang lalabas doon. So, let's say, for example, gusto ko maraming option. So, ayoko nang isa lang yung presyo ng machine ko. Gusto ko nakakapili yung client ng maraming option. Mag-add tayo ng loader. So, since 1 yung isa, gawin 2. From initial na dodoblihin natin, check natin kung magkano yan. So, 20, gusto ko ng 40.
profile underscore, dapat iba din siya. So, ang default profile kasi ni loader is walang underscore, blank lang. So, leave it as is. So, itong mga ito is for kiosk purpose. So, wala siyang real purpose for now. Leave it as is. Add tayo. Ayun, success. Every command natin add dito may mga notifications. So, malaman natin kung failed or kung ano yung mga pinaglalagay natin. May mga times na may mga algorithm siya na hindi niya inaalaw kung blank o wala kang nilagay dun sa mga fields. So, ngayon, nakita na natin, may 40 pesos. Actually, false siya. Kasi, acceptor natin is just translator lang yan. So, 20 itong isa. So, nakita natin, ayan, profile. Yan ang pinaka-default. So, kung titingnan natin sa profile, may dalawa na tayong set ng profile. One from loader 1 and one from loader 2. Ayan. Bakit halos kapareho? Kasi wala pa tayong inad dun sa unang profile. Pero dito pa lang, makikita na natin na iba siya. Kasi kanina, pinalitan natin si false ng credit, di ba? So, dito sa loader 2, ano sa tingin nyo ang makikita natin dito? Credit or false? So, dapat false yung makikita natin dito. Ayun, false. So, sa isa, credit. So, ibang set ng profile yan. And credit. So, in every profile, in every price, pwede tayong gumawa ng custom profile. So, iba-ibang process ang kanyang pina-follow. So, for this example, gagawa tayo ng start. Count. Try nating count. So, lalabas yan sa LCD. Okay, ang default pala nito sa LCD is 20 by 4. Pero kung 16 by 2 ang pinili nyo, palitan natin dapat siya sa settings. LCD display, and pilitan natin si 16. So, anong mangyayari kapag 16? Punta tayo sa profile, tingnan natin pansinin nyo kanina, yung nandito. Magiging dalawa na lang siya. Tara natin refresh. Tara natin. Ayun, dalawa na lang siya. So, hindi niya nakuha yung isang layer. So, ito mismo ang makikita nyo sa LCD. 16 by 2 yan. So, 16 characters by 2 rows. Dalawa yung rows. 16 columns, 2 rows. So, balik na natin siya sa 20 by 4. Pero, since wala tayong LCD nakakabit, hindi naman aandar to. So, iwas crash. May detection siya na if may LCD o wala. So, pwedeng headless, walang nakakonect na LCD o pwedeng meron. Pero, para sa inyo, mas maganda tingnan na may LCD, lagyan natin ng LCD syempre. Para cool naman yun, may effect. Na-edit ko yung kanyang mga message. Okay, refresh ulit para makita natin yung changes. Okay, bumalik na. Ano nga pala ulit yung gagawin? Mag-add tayo ng example. Script. Connected pa ba tayo? Okay, connected pa tayo. I-demo natin yung scripting engine niya. So, type tayong script. Pipili tayo ng script. So, regardless nung pipili nyo dito, may execute si script. So, actually, useless na itong mga to. Kasi pwede tayong pwede nating itoggle lahat ito all at once via script. Meron tayong mga built-in macros or functions na pwedeng gamitin dito. Saan natin makikita yon? Kasi wala tayong alam kung ano yung script. Details about yung script. So, punta tayo sa documentation kanina. Ayan. Susunod na step is ma-familiarize natin ang kanyang scripting. So, ayan. Si PCA is only output as PWM. So,
So, ano nga ba yung PWM? Required yan for servo motor. Tingnan natin si servo. Anong itsura ng servo? Ito pang itsura ng servo motor. So, alam niyo na agad kung saan natin gagamitin to. Para sa mga hindi nakakaalam, ginagamit siya sa yosi or cigarette vendo. So, PWM ang gamit para makontrol ito. So, ang expander na gagamitin natin, syempre, si PCA 9685. And nakamap siya dito. 16. Meron tayong 16 na servo. So, 16 ang pagpipilian ng ating users. 16 type ng cigarette o kung ano man yan. And pag MCP, 16 din na relay ang kaya nating i-control. So, I/O siya, meaning pwede siyang mag-read input. And meron din tayong RS-485 MAX232. So, siguro, i-limit na natin ang details about dito kasi for complex project to. Si 485, 1 to any. Bakit any? Kasi may mga RS-485 module na I/O. More than 64 siya or more than 96 o mas marami pa. Napakarami yung for industrial sensors, pwede rin. Ayan nga pala, okay. Dito na tayo sa scripting. Pinasadaan lang natin sa mga supported external modules. Scripting keyword, if, else, else if, while, var, func, return array. Meron din tayong mga operators. Ano nga ba yung operators? Ayan. Asterisk, forward slash, modulo, sum. Konti lang magamit natin dito. Itong not equal ang mostly magagamit natin. Dito naman, ang laging magagamit natin, if, else, else if, at while. Ayan. Tsaka var or array. Var and while, yan ang laging nagagamit. So, madedemo natin mamaya. And as for built-in functions, ayan na lahat yung sinasabi ko, mga macros. Digital read, digital write, pwede tayong i-read and write ang anyang mga built-in GPIO, pin mode, delay, millis, and si PCF, set natin yung address, PCA, set natin yung angle, si MCP, so serial read, serial write, para sa, ano to, yung RS-232 and RS-485. Meron din tayong global. So, global template variable siya status. Medyo nakakalito. Ako din nalito. But i-update natin to para hindi tayo malito. Ina-update niya directly si status. So, number lang po ang kanyang ina-accept. Only one parameter and that is number lang. May LCD write din. Pwede nating override yung kanyang nilalabas sa LCD. Pero, int lang ang kanyang ina-accept for now. Integer lang. So, meron din tayong pulse. I-set ng kanyang pin. Set pin and yung mode. May pulse. Stop. So, interrupt based to. Tinadetach na. Pag i-stop natin, detach yung kanyang interrupt. So, after setting pulse set, pwede tayong mag-pulse read. So, pwede nating gamitan ng flow meter ang vending machine. Ayan na, pulse total, yung kanyang total na read na pulse. And also, coin changer. Coin changer feature, kunyari na sumobra yung hulog natin at nag-start yung machine, meron pa siyang balance.
So, yung balance na yun is na-store sa machine or pwede nating i-compute via script ang kanyang coin change. So, pairaran lang natin to and then ikukunin natin ang kanyang coin change get. I-get mo natin siya, i-feed natin siya coin changer. Makukuha natin kung ilang 1, kung ilang 5, ilang 10, at ilang 20 ang isusukli natin. So, this, medyo complex siya para sa mga gustong may coin changer. Napakadali niya pag natutunan. Siyempre, kailangan din natin ng ang ating programming skill. So, if papaganahin natin to, siguro gawan na lang natin ng examples. So, ito pa lang kanyang example so far. Copy na lang natin para ma-demo natin yung kanyang script. So, yan ang mga built-in constants. Ayan, halos same lang din sa Arduino. So, natin tong copy. And, lagyan natin dito sa end. So, may mga instance na gusto kong at the moment na ma-trigger yung process, lahat ng process is mag-start na kaagad ang script. Or gusto ko mag-wait muna ng ito, for example, mag-wait muna ng 2 seconds bago mag-execute yung script. So, pwedeng ganyan. Script. Pwede as is since wala tayong LCD. Hindi natin makikita yan. So, pwedeng blank. Yan yung lang na blank. Or pwede rin ganito. So, meron tayong ganyan. I-separate natin. Pwede natin i-separate ang variable declaration. So, pwedeng ganyan. O kung gusto kong mas malinis, dito na lang yan. Si script. So, anong gagawin natin script? Wala tayong LCD, so hindi natin ilalagay yan. Mag-print tayo. I-print na lang natin. Print. Wait, hindi natin makita ng maayos. Ayan. Print. Print count. Print count. So, nag-a-add siya every delay of 1 seconds. Ayan. Kaya sinabi kong ang madalas na magagamit dito is var at while. Kasi kapag natin ginamit yan, mag-exit kaagad ang script. Kasi wala tayong immediate condition check. So, kailangan nating i-loop. I-loop. So, regardless kung anong time nito, kung lang ito, time lang, magiging time lang siya for executing, delay and execution of ng ating script, of our script. So, ito since nag-delay tayo ng 1 seconds, within 10 seconds, hanggang matapos yung 10 seconds, doon lang mag-exit itong script na to. So, makita natin yung finish, doon natin natapos yung script. So, meron kayong sensor na nagre-read ng value, ilalagay natin siya dito sa loob ng while loop. So, if yung sensor is na reach yung certain value, pwede natin i-exit or yung while loop. So, it's up to you. So, required na may programming knowledge po tayo pag gumagamit ng script. Pero ditong example na to is pwedeng maging complex. This is just for demonstration. Okay, na-add na natin. Check natin yung script. Ayan, nandun siya. Okay. Paano natin malalaman kung gumagana yung script? Tayo sa tools. Hiwalay natin. Tools. Script is run. I think kailangan natin i-refresh.
Okay, tama naman, script. Kaya natin siyang i-restart muna. Kasi hindi pa loaded sa memory yung lahat ng kanyang script. Reset device. Okay, let's refresh. And tatapusin niya yung 2 seconds. On end, mag-start to, mag-print niya si count.